ang aming pong masinop na pagsusuri. Tulad ng sinabi ni Jesus, nalilinis kayo ng mga salitang sinasabi ko sa inyo. Sinabi mo, Panginoon, may ibabalik. Nagreklamo si Pedro, iniwanan na naming lahat. Pamilya, pangkabuhayan, sumunod kami sa iyo. Ano ang aming napala? At sinabi mo, Panginoong Jesus, ang ibabalik sa iyo ay higit pa sa pangako, kasunduan, higit pa sa kaligtasan. Kaya nga po, ipapakita niya ang kanyang pagliligtas na makapangyarihan sa mga tanda sa isang pagbabago. Kung lahat ay isinuko natin sa Diyos, ay siya ay mag-ahari sa atin 100-fold. Pero bago mangyari yon, kailangan daw natin yung 3 P. Preparation, perspiration, prayer. Preparation, kailangan maghanda. Perspiration, talagang ito'y pagpapawisan ng dugo at pawis. At prayer ng 1 Peter 5:7. Kung ito'y inireklamo ni Pedro, siya ay nanalangin sa 1 Peter 5:7. Cast all your cares on Him, for He cares for you. Isuko mo lahat sa Diyos. Yung iyong naiisip, nadadama, pagkat mahal ka niya. Na minsan tayo mga Pilipino, may ugaling tinatawag na kutob. Nadama ng isang ina, isang nagmamahal, may nangyari nga sa kanyang mahal sa buhay. Nangangati ang iyong muka, ibig sabihin, may mga mahal kanyang, may mga tanong. Hindi nasasagot sapagkat kulang ang ating interdependence, interpersonal relationship. May mga mabigat ang balikat sapagkat nawawalan ng paggalang sa Diyos at sa kapwa. Masakit ang puso, pinapagalit ka. O minsan ikaw nagpapasama ng loob, nawawala ang Diyos sa gitna. At kung sumasakit ang likod, ano ba yung kulang na katapatan sa pananampalataya at tiwala sa Diyos at sa bawat isa? Kaya nga po, ang ating buhay ngayon, kumakatok ang Diyos pero walang pinipilit sa atin. Handa ba nating iwanan lahat para sumunod kay Kristo? Pagmamahal ng Diyos ay iba sa ating iniisip. Pagmamahal niya, maging depende ka sa Kanya. Siya ang asahan mo, pagkat siya ang hininga mo. Siya ang nagbibigay buhay at kasama na rin doon ang mga pagsubok. Pagmamahal sa iyo ng Diyos, sinasabi niyang, tingnan mo mga ibon sa iyong papawid, mga lilies of the field, mga bulaklak. Hindi sila nag-aani, pero walang natutuyo, walang nahuhulog sa lupa na hindi alam ng Diyos Ama. Napakahalaga mo. Kaya lang, sabi nga niya, ibenta mo lahat ng ari-arian mo, ibigay sa mahihirap at sumunod sa akin. 100-fold. Paano po naging 100-fold yun? Sa tulong ng Espiritu, tinuturo po sa history, those who do not learn from the mistakes of the past are condemned to repeat the same mistakes. Ano pong mistakes yun? Hindi ka pwedeng tumulong na hindi nakatayo sa paa. Charity begins at home. Pag sumama ka sa isang community, dapat po naroon din yung tinatawag na bago ka tumulong. Ayun na nga po. Kailangang merong sustainability ang isang simbahan, isang religion, isang pamilya, sa kanyang edukasyon, sa kanyang income-generating projects, livelihood, sa kanyang savings para may maitulong. Kaya 100-fold reward beyond words to express, ibig sabihin. Ano ba yun? Nagsimula na noon at ngayon sa iyong buhay. Beyond words to express ang yaman ng Diyos sa iyong puso na ikaw ay nagiging Kristong buhay, na siya ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya ang hamon, isinurrender mo na ba lahat sa Diyos? Meron ka bang kasintahan o asawa, anak, isuko mo sa Kanya. Meron ka bang pangkabuhayan, meron ka bang ginagawa, isuko mo lahat sa Ama. At siya ang magtutulong sa iyo para ikaw ay makatulong sa kapwa. Sa ngalan ni Jesus, sa dalangin ng Inang Biring Maria, sa tulong ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen.